Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa proposal ng Terra Classic na uh, itigil ang pagmi-mint kay USDC para ito ay matulungan po ito na maibalik ang USDC sa presyo na $1. At ayan, ito po ay nakapasa. Ayan, kaya masayang masaya po ang buong community ng Terra Classic. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi dito ay Terra Classic Community has passed proposal 11784 signaling the end of USDC reminting and minting as plans to push the stablecoin to $1 progress. Ayan, ititigil na po ang pagmi-mint. Kapag sinabi po nating pagmi-mint ay dinadagdagan po nila yung supply nito. At hindi po maganda ito ngayon sa kalagayan ni USDC kasi hindi na po siya, bagsak na po siya at hindi na po siya nakapeg sa $1. Ayan. At yan nga, ito yan ang suggestion ng buong community ng Terra Classic para matulungan po ito na makabalik sa kanyang presyo na $1. The decision comes as part of a broader effort to restore Terra Classic's USD's stability and bring it back to its intended peg of $1 after the tumultuous event that followed Terra's collapse in May 2022. Ayan, alam naman po natin na si Terra Luna or Terra Classic ay nag-collapse po noong May 2022. Yan, at yung nagkaroon po ng problema dito ay hindi po si Lunsi kundi ang Terra Classic na stablecoin nila, yung USD stablecoin nila. Yan po ang nagkaroon ng problema kung saan ito ay nadepeg. Kung pag sinabi po nating nadepeg yung kanilang stablecoin ay hindi na bumagsak po ito at malayo na po ito sa $1. Ayan. Kasi kung pag stable coin kasi naka-peg yan sa $1 na presyo ng US dollar currency. Yan. Kaya yan yung nangyari dito. The proposal had previously faced hurdles due to software upgrades, was reintroduced and garnered strong support from the Terra Classic community. Yan, nagkaroon po siya ng mga problema sa software upgrades nito. Kaya medyo natagalan po siguro sila. Ayan. It stipulates that all minting and reminting of USDC will cease without the explicit approval of the Terra Classic community, effectively closing any existing loopholes including the conversion of XUST to Mint USDC. Ayan, wala na po. Tinanggal na or hindi na pwedeng mag-mint at saka mag-remint ng USDC. The community's resounding yes vote. Ayan, lahat ng buong community ng Terra Classic ay ayan, yes yung kanilang sila ay pumapayag na gawin ito. Ayan, 55.32% of the ballots signifies widespread support for the cause. However, a notable 37.75% of the votes were cast in favor of maintaining the status quo with a no decision. Ayan. The Terra Classic community has actively moved to reduce the circulating supply of USDC through birds as part of the mission to repeg it to $1. Ayan. Yung isang hakbang na ginagawa rito ng mga Terra Classic community ay ang sunugin yung ilang circulating supply ng USDC para mabawasan ito. At ito ang makakatulong ito para maripeg ang value nito sa $1. However, the constant minting and reminting of more tokens are counterproductive to this plan. Yan. Kaya kung maski sunog sila ng USDC, pero kung meron namang nagmi-mint, patuloy na nagmi-mint, counterproductive daw ito, hindi raw ito nakakatulong. Yan, parang walang nangyayari. Kaya ito po yung dahilan kung bakit ang buong community ng Terra Classic ay nag-request na itigil ang pagmi-mint at saka pag-re-mint na ito.
This move to stop reminting will safeguard the interests of the community and outside investors and open doors for institutional players like Binance to join the burning efforts now that minting and reminting have been terminated. Ayan. Kasi humiling po yung community ng Terra Classic kay Binance na tulungan po sila sa pagsusunog ng USDC. Pero ngayon ay hanggang ngayon ay hindi pa sumasagot si Binance. Maaring ang problema rito ay yung problema dito kay USDC ay nakikita nila na pwedeng mag-mint at saka mag-remint dito. Pero ngayon at na-terminate na ito, hindi na pwedeng mag-mint at saka mag-remint kay USDC, ay mukhang magbago ang isipan dito ni Binance at mukhang yan nga siya, tutulong siya sa pagsusunog. Yan, recall plans to repeg USDC. Recall that the community recently passed a proposal requesting Binance to participate in USDC burning, allocating 50% of its USDC trading fees to the cause. This move would emulate the successful strategy employed with Lunsi. Ayan, na-content na po natin to. Ito yung humiling yung community ng Terra Classic kay Binance na tumulong sa pagsusunog dito kay USDC. Last month, the community also approved the burning of 800 million USDC. These tokens were part of the 1 billion USDC initially sent to Ozone Protocol by Ducon in March. Ayan. Nagkaroon din po ng approval. Ayan, sila ay magsusunog ng 800 million worth na USDC. Despite these efforts, the challenge of reminting persisted with over 225,000 USDC tokens reminted on September 17. However, with the passage of Proposal 11784, the community expects this unwanted trend to stop. Ayan. Nitong nakalipas lamang na September 17 ay nag-mint po sila ng higit 225,000 na USDC. Kaya yan, maraming nalungkot po. Yan, ikinalungkot po ng buong community ang naganap na pagmimint na ito. The USDC Quant team has been exploring avenues to repeg the stable coin. The team is currently engaged in discussions with centralized exchanges and potential partners to explore a real-world asset model for the stable coin. Ayan. Ginagawa naman po ng USDC Quant team ang kanilang makakaya para matulungan na magkaroon ng repeg ang stablecoin na si USDC. Ayan. Ang masasabi ko po dito ay isa po itong magandang balita para sa community ng Terra Classic. Ayan. Kasi kapag natigilan na po ang pagmimint dito sa kay USDC ay magsusunog. Yan, may saka may magsasagawa ng pagsusunog ay sa tingin ko po ay unti-unting makakaangat ang presyo nito hanggang at makakabalik sa $1. Kung nakabalik siguro ito sa $1 ay sa kanila muling ibabalik yung pagmimint para makontrol yung amount nito or yung peg nito sa $1. Kaya po allowed yung feature ng mint, yan, pag mint sa isang stable coin ay para ma-maintain po nila yung presyo nito sa US dollar currency. Yan, binabalance po nila yan. Kaya meron pong feature ang mga stable coins na mag-mint. Ayan. Pero sa ngayon, sa kalagayan ni Terra Classic ngayon na sobrang bagsak. Ayan, ang layo po yung kanyang value sa US dollar ay hindi po kailangang mag-mint. Ayan, kaya mas magandang itigil na lamang muna nila ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.